May alamat sa barangay Pulong Itim tungkol sa gubat sa likod ng ilog. Sa umaga, tahimik ito. Punong-puno ng matataas na puno, parang ordinaryong kakahuyan. Pero kapag sumapit ang 12:00 ng gabi, may bumabasag sa katahimikan. Isang munting tinig, iyakan ng sanggol. Walang tigil, paulit-ulit. Sabi ng matatanda, kapag narinig mo ito, huwag mong hanapin dahil hindi ito humihingi ng tulong. Naghahanap ito ng susunod na katawan na gagamitin para makabalik. Si Aling Sabel, ang matandang hilot sa barangay, ay kilala sa pagiging matapang. Wala siyang anak, pero ininihalin tulad na ina ng marami. Isang gabi, habang bumabagyo, tinawag siya ng isang batang lalaki. May buntis po sa may dulo ng gubat, nanganganak po. Kailangan po kayo. Paghingi ng tulong ng bata. Bit-bit ang kanyang bayong at dasal, sumama si Aling Sabel. Ilang oras ang lumipas, hindi siya bumalik. Kinabukasan, wala ni anino. Tanging ang batang lalaki lang ang nakita, pero hindi na ulit lumitaw. Parang nawala na rin sa mundo. 3 araw matapos ang pagkawala ni Sabel, isang sanggol ang nakita sa tabi ng bakod ng barangay, balot ng maruming tela, walang magulang o sugat, pero umiiyak na, parang sinasakal. Si Maring Tessie, isang babaeng hindi nagkaanak, agad angkin sa sanggol. Pinangalanan niya itong Amang. Noong una, parang himala. Tumahimik ang bahay niya. Tumigil ang pagkalungkot. Pero may napansin ang mga kapitbahay, hindi umuuga ang duyan kapag natutulog si Amang. At sa umaga, wala siyang aninong sinusundan. Isang linggo pa lang, nagkakaroon na ng mga maliliit na insidente. Ang alagang aso ni Mang Lito, nawawala. Isang araw, natagpuan ito sa ilalim ng puno. Kalbo, walang laman ng loob. Wala ni isang dugo sa paligid. Kinagabihan, si Mang Lito mismo ay nakita sa sapa, nakalublob, parang nalunod. Pero ayon sa autopsy, tuyo ang baga niya. Para raw pinatay bago inihulog. Lalong tumahimik ang barangay. Pero sa bahay ni Tessie, palaging may naririnig, iyak ng sanggol, kahit tulog si Amang. Lalong nag-iba si Tessie. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Nakikita siyang naglalakad ng wala sa sarili, nakatitig sa kawalan, humahaplos sa hangin. May gabi raw na nakita siya ng isang tanod, nakadungaw sa bintana, ngumunguya ng hilaw na karne. Pero nang silipin, si Amang lang daw ang nandoon, tulog. Isang gabi, may dumaan na bang nagsisigaw. Yung bata po ni Aling Tessie, lumalakad sa bubong. Sigaw ng batang takot na takot. Hindi naniwala ang mga tao hanggang sa may isa na namang mamatay. Isang dalagang buntis, walang sugat, pero wala na ang kanyang laman loob. Para raw binutas mula sa loob. Lumapit si Aling Lita, ang albularyo. Sa kanyang hinuha, hindi tao si Amang. Tiyanak yan, anak ng patay. Hindi yan isinilang, isinuka yan ng impyerno. Ani ni Aling Lita. Ipinakita niya ang isang lumang aklat. May larawan ng isang sanggol na may sungay, matulis ang kuko at matanda ang mukha. Bumabalik sila sa katawan ng mga walang muwang, lalo na sa mga gustong-gusto ng anak, at ginagamit ang katawan ng babae para makatawid sa mundo natin. Kwento ni Aling Lita. Sa panaginip,
Binisita si Aling Lita ni Aling Sabel. Basang-basa, duguan, umiiyak. Hindi ako nakatapos. Hindi ko siya naipasara. Buhay pa siya. Ginamit ang katawan ni Tessie. Isara mo ang pinto, Lita. Pag-iyak ng may halong dismaya ni Aling Sabel. Pagkagising, nagsimula na si Aling Lita ng ritual para malaman ang ugat ng nilalang. Doon lumabas ang totoo. Ang katawan ng batang lalaki ay katawan ng sanggol na ipinanganak sa katawan ng bangkay ni Sabel at ginamit ang kaluluwa ng sanggol na hindi nabinyagan. Isang nilalang na dapat isumpa at ibalik sa lupa. Nagtipo ng mga matatanda ng barangay. Sa gitna ng gubat, gumawa sila ng altar. May asin, uling, itim na kandila at pako mula sa kabaong ng birhen. Dinala si Tessie pero hindi na siya si Tessie. Ang kanyang mata ay dilaw, ang balat ay tuyot. Ang kanyang tawa ay tila sanggol at asong ulol sa iisang tunog. Nang lumapit si Lita, sumigaw ito. Hindi niyo ako mapapatalsik. Lahat kayo may kasalanan. Kayong lahat ay pabigat sa lupa. Ako ang bagong anak ng bayan. Habang inuusal ang orasyon, tumawa ng malakas ang tiyanak. Lumaki ito. Pumunit ang balat ni Tessie at lumabas ang tunay na anyo. Isang sanggol na may balat ng paniki, itim ang mata, mahaba ang kuko, at may buntot na tila ahas. Isa-isang pinatay ang mga tanod, tinuklaw sa leeg, tinaga sa dibdib. Ngunit nang itarak ni Aling Lita ang pako sa lupa, biglang lumiwanag ang paligid. Umiyak ang nilalang. Bumalik sa anyong sanggol, nagmamakaawang kargahin. Nanay, kargahin mo ako. Ngunit binasag ng albularyo ang bunggo nito gamit ang krus na gawa sa balete. Isang sigaw, matinis, mahaba, masakit sa tainga. Naglaho ang nilalang at kasabay nito, bumagsak ang katawan ni Tessie, walang buhay. Lumipas ang 6 na buwan, tahimik ang barangay. Hanggang sa isang gabi, may bagong lipat na mag-asawa sa dating bahay ni Tessie. Sa unang gabi nila, Love, may naririnig ka ba? Yung parang umiiyak? Oo, sanggol. Lumabas sila. Walang tao, pero sa bakuran, isang basang tela. At sa loob nito, isang sanggol nakangiti. Hindi lahat ng sanggol ay biyaya. Minsan, ito'y parusa. At kung may marinig kang umiiyak na bata sa gitna ng dilim, huwag mong lapitan. Dahil baka ang binubuhat mo ay ang bigat ng kaluluwa ng impyerno. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories. Tuwing gabi, sa ilalim ng ulap,